Hindi ko kilala yung ibang congressman. Nakala mo parang mga asong ulol kung magtatanong. Nawala yung respeto ko sa Mandali, no? Dito sa 19th Congress. Ang estilo lang naman talaga, ito ang totohanan dyan. Talagang dinuduro lang naman eh. May ibang ano dyan, may ibang purpose sila. They want to send a message na, uy, wag nyo kaming gagalawin, wag yung pag-uusapan yung mga kabulastugan namin, yung mga kaso namin na nakapending sa ombudsman, mga plunder, mga ganon, mga graft and corruption. Kung hindi, patatawag namin kayo, patapos pakukulong namin kayo. Hindi ho pwede yung ganon, no? Yung pa nga ang isa anong tawag nito? Unang-una, ang hindi ko maintindihan bakit ang tatapang nitong mga congressman na hindi naman sila, kunyari lang totoo na hindi naman, no? Na merong bin-broadcast na ganito na sobra-sobra ang gastos, etc. etc. Bakit hindi si speaker ang umarap? Nalulungkot ako, Admar MJ, kasi ang taas na respeto ko sa Kongreso, especially sa House of Representatives. And I remember minsan na-imbita ko rin as a resource person nung kapanahunan nung issue ng suhulan sa NLEX na anong tawag nito, na pinagbibigyan ng pera yung mga congressman. I remember kasi ako ang nag-discuss niyan on the air, no, sa radyo at sa telebisyon. So sinumo nila ako. Sabi ko, wala namang problema. So I attended. I made sure na anong tawag nito, nagdala ako ng abogado para at least guided ako. Dahil yun naman talaga ang dapat, lahat ng anong tawag nito, mga pagdinig, kung kinakailangan mo ng legal advice, dapat you will be provided a counsel of your choice, no? So, kasama ko noon sila Teddy Chudorte at saka si may isang abogado pa, no? Pagkatapos, sabi nila, kaya mo bang pangalanan? Sabi ko, sir, malinaw po ang Section 1 ng Republic Act 3 at Republic Act 1477 na hindi ko po pwedeng banggitin sa inyo ang source ng aking information. At tapos, kaya sabi nila, sige, kung hindi ba pwede, kaya mo bang sabihin tawag nito, in executive session? Sabi ko, sir, bakit ho kinakailangan ng executive session? Public yan, kinakailangan ng publiko alam. Ngayon, kung ako'y pipilitin ninyo, at kasi katulad din mo, gusto nilang, anong pangalan nito, bigyan ako ng tawag nito, ng cite for contempt. Sabi ko, sir, kung isa-cite for contempt ninyo ako, anong tawag nito, may as well ka ako, di sabihin ko na. Pero ayoko na executive session. Gusto ko open court. O sabi ko, sige, umpisahan na ho natin, Mr. Chairman, kako kay Congressman Abayan noon. Umpisahan na ho natin sa inyo. Kompleto naman ako listahan dito. Nandito naman halos yung lahat ng ibubulgar ko. Kung gusto ninyo, kasi live naman tayo on TV, on camera, biglang sinuspend yung session, hindi na tinuloy. Kasi kompleto ako, pati video, pati Pero ang mabuti naman, kasi nagkaroon ng bagong batas, yung Republic Act, yung Soto Law, ngayon, pagkatapos noon, which guarantees yung mga mamamahayag na hindi mapipilit na sabihin na bulgar kung saan nanggaling ang source, no? Pero sa kaso nila Mr. Celis at saka ni Miss Badoy,
Anong tawag dito? Wala namang dapat, anong tawag nito? Panggigipit ng gano'n. Kasi simple lang eh. Let them replay the video at doon makikita na nila, nagtanong yung mama. Kaya ako tinatanong nga sa mga post ko kailan pa naging kasalanan sa mundo o maging sa Diyos yung pagtatanong. Kaya nga, for them to cite the two anchors of SMNI with contempt, sa tingin ko kalabisan na yon. That is why I am glad that some lawyers are now filing cases of anong tawag nito sa Supreme Court ng habeas corpus. Isa pa MJ, Admar, maganda sigurong malaan ng mga taong bayan na nito lamang, siguro mga 2 weeks ago, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng landmark decision ng Supreme Court which now forms part of the laws of the land, yung kaso ng Farmally versus Senate na sinasabi ng Supreme Court, while the court recognizes the contempt powers of Congress, it cannot abuse it. No? Hindi siya pwedeng abusuhin. Kaya yan, malinaw yan. No? So, ewan ko, kasi nanghihinayang ako at nalulungkot kasi yung chairman ng committee na nagtatanong, kaibigan ko pa yan, si Gaston Bunting. Ako, ano ba nangyari? At yung asawa niyan, dating producer namin sa ABS-CBN. So, they should know kung ano yung mga patakaran. Tapos si Congressman Acop, dati namang gentleman yan at mananabong yan, katulad ko. Dati, hindi ko maintindihan bakit ganun ang inaasta, no? Si Mr. Pimentel ng Surigao. Hindi ko rin maintindihan bakit ganun ang inaasta niya. Hindi ko kilala yung ibang congressman, nakala mo parang mga asong ulol kung magtatanong. Nawala yung respeto ko sa Mandali, no? Dito sa 19th Congress. Parang, I don't know, anong nakaka-trigger sa kanyang ganyang behavior, no? I should, pag naluwas ako sa syudad, magtatanong ako sa mga psychiatrists at sa mga psychologists, ano ang dahilan, bakit nagkakaganito yung mga taong dati naman disente, no? Ano kaya ang triggering social phenomenon, no? O psychological phenomenon? Why are they acting like mad dogs, no? Hindi ko alam. Kayo mga kababayan, ano ang masasabi nyo sa usaping ito?